Ang movie na ito ay tungkol sa mga kabataan na sumali sa mobile infantry para iligtas ang mundo laban sa mga alien bugs na nahulog sa ating planeta. Klendathu ang tawag sa mga bug meteor na umaatake. Ang Klendathu ay nakakagawa ng libo-libong bug meteorites. Sa tulong ng asteroid belt para maging ligtas ang ating planeta, ang Klendathu ay kailangang mawala. Sa klase, bago pa dumating ang bug meteor ay makikita natin si Rico na tinatawag ng kanyang professor na si Raskzak dahil hindi ito nakikinig. Habang nagtuturo si Professor Raskzak tungkol sa world history, ay patuloy pa rin si Rico sa kanyang ginagawang drawing na pinapadala sa kanyang girlfriend na si Carmen. Bigla na lamang siyang tinanong ni Professor Raskzak, ngunit napagalitan lamang siya nito dahil sinabi niya lamang kung ano ang nasa libro. Pagkatapos ng klase ay tiningnan ni Carmen at Rico ang kanilang score sa math exam dahil gusto ni Carmen na makapasok sa Fleet Academy. Tuwang-tuwa si Carmen dahil nakakuha siya ng mataas na marka at nadismaya naman si Rico sa kanyang score. Pinagkatuwaan naman ito ng kanyang kaibigan na si Carl at pinakita sa maraming tao. Sa sumunod na klase sa laboratory room ay nagtuturo ang babaeng professor kung paano mag-dissect ng isang bag at habang ginagawa ito ni Rico ay nasusukla na lamang si Carmen. Pagkatapos ng klase ay sinubukan ni Carl ang psychic ability ni Rico ngunit hindi ito pumasa kay Carl. Ganun na lamang ang paghanga ni Rico kung paano nito napapasunod ang alagang daga na si Serrano. Nanood si Carmen sa laro ni Rico ng football game, at sa kalagitnaan ng laro ay napansin ni Rico kung paano dumiskarte ang kalaban na si Xander kay Carmen, kaya't hindi siya nakapag-focus. Sinamantala naman ang pagkakataon ni Xander, at binangga siya nito kaya nakascore si Xander. Nagalit sa kanya ang kanilang team captain dahil distracted si Rico. Nagsimula na ulit ang laro at ginalingan ni Rico ang paglalaro kaya't nanalo sila. Sa school party ay nilapitan siya ni Diz na matagal nang may gusto sa kanya. Habang sumasayaw sila ni Diz ay nakita ni Rico si Mr. Raskzak, kaya't pinuntahan niya ito dahil gusto niya itong pasalamatan at nakiusap na gusto niyang pumasok sa Federal Service. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay hinanap ni Rico si Carmen at nakita niya itong kausap ni Xander. Inalok niya si Carmen sumayaw at sinabi ni Rico na gusto niyang sumali sa mobile infantry at natuwa naman si Carmen sa sinabi ni Rico. Kinaumagahan ay nagpa-register si Rico sa mobile infantry. At si Carmen ay sa Fleet Academy dahil gusto nitong maging piloto, at si Carl ay sa Military Intelligence. Bago sila naghiwa-hiwalay ay nangako ang tatlo na mananatili silang magkakaibigan. Nang makauwi si Rico ay pinagalitan siya ng kanyang ama sa naging desisyon sa pagsali sa Federal Service. Nagtalo sila ng kanyang ama, at paglabas niya ng bahay, ay muling nakiusap ang kanyang ina, at pinipilit na baguhin ang desisyon, at nagalit na lamang si Rico nang biglang insultuhin ng kanyang ina si Carmen. Kinaumagahan ay hinatid ni Rico si Carmen sa airport papuntang Tereshkova, at nagpaalam na sila sa isa't isa, at nangakong magpapadala ng mensahe bilang komunikasyon. Kinaumagahan nagsimula na din si Rico mag-training, at si Sergeant Zim ang magsasagawa ng training sa mga baguhan. Sa training ay pinagalitan ni Sergeant Zim ang isa sa mga trainee, na pinipigilan ang tawa, kaya't nagalit si Sergeant Zim, at pinatakbo ito. Tinanong ni Sergeant kung sino ang malakas at kaya siyang ipatumba, kaya't isang trainee ang nag-volunteer. Naglaban sila at nabali lamang ang kamay nito. Pumasok sa eksena si Diz at nag-report kay Sergeant Zim patungkol sa pag-transfer sa training unit mula sa Fort Cronkite, kaya't nagalit si Sergeant Zim. Bigla na lamang naghubad ng jacket si Diz at naglaban ang dalawa, at sa huli ay hindi nanalo si Diz. Sa training ay puspusan sila sa pag-ensayo para maging malakas sila, ngunit pagdating sa pagtapon ng kutsilyo sa target ay kinuwestiyon ito ni Ace. Dahil dito ay hindi natuwa si Sergeant Zim, kaya't ginawang target ang kamay ni Ace. Sa kabilang banda si Carmen ay nagpapalipad ng space shuttle, at makikitang tuwang-tuwa siya sa trabaho. Nagulat siya nang makita si Xander. Si Xander ay isang assistant instructor na gagabay sa pagpapalipad ng malaking space shuttle, at maigi niya itong napatakbo na hindi natatamaan ang isang station. Sa kabilang banda ay maiging nagtitraining si Rico at ang ibang kasamahang sundalo. Napanood ito ni Sergeant Zim, kaya't ginawa siyang squad leader. Kinagabihan ay nakatanggap si Rico ng mensahe kay Carmen at sinabing gusto nitong makipaghiwalay. Ikinalungkot ito ni Rico, kaya't dinamayan siya ni Ace. Kinabukasan ng squad ni Rico ay naglalaban sa artificial soldier, at doon ay hindi nila kayang pantayan kung paano ito mamaril. Nagkaproblema ang helmet ni Breckenridge, kaya tiningnan niya ito, at pinatanggal, kaya natamaan si Breckenridge ng isa sa kasamahan niya. Pagkatapos ay pinatawag si Rico sa opisina, at pinagalitan siya ng Commander-in-Chief,
dahil sa pag-order niyang tanggalin ang helmet. Dahil sa nangyari ay nag-resign ang isang recruit na nakabaril kay Breckenridge. Bilang isang parusa ay itinali si Rico at binigyan ng 10 palo ng latigo sa kanyang likod. Samantala habang nasa space shuttle, ay nagkakamabutihan na si Xander at Carmen at pinagsama na sila sa isang team ng kanilang captain. Sa kaligitnaan ng pag-uusap ay napansin nilang merong mali sa gravity sa kanilang space shuttle at nadiskubre nilang merong asteroid na papalapit at mabilis ang galaw nito papunta sa kanilang direksyon. Si Carmen ang kumontrol ng space shuttle at naiwasan naman nila ito kahit pa may kaunting pagsabog sa kanilang space shuttle. Sa infantry-based training naman ay nag-impact si Rico sa kanyang pag-alis dahil nagdesisyon siyang mag-resign dahil sa nangyaring insidente. Bigla na lamang siyang nakatanggap ng tawag sa magulang at habang nag-uusap ay bigla na lamang naputol ang kanilang linya. Habang naglalakad siya palabas ng base ay bigla na lamang nagkagulo ang mga tao at napanood nila ang isang balita na merong asteroid na dala-dala ay bugs. Ang bugs ay milyon-milyon na ang napatay at nasakop na ang kanilang lugar. Dahil sa nakita ay nagbago ang desisyon ni Rico at tutulong sa pagpatay upang protektahan ang kanyang magulang laban sa mga bugs. Ngunit hindi pumayag ang Commander-in-Chief dahil nakapagpirma na siya, ngunit pinunit ito ni Sergeant Zim. Sinasagawa ng Military Intelligence Division kung paano mapapatay ang mga bugs na patuloy na sumasakop sa Buenos Aires. Kabilang si Carl sa pagdiskubre sa pagpatay sa mga Klendathu. Ayon kay Carl ay kailangang matamaan sa nerve stem ang bug upang tuluyan itong mapatay. Nagtulong-tulong na din ang Fleet Academy at ang Mobile Infantry at nakita niya si Carmen. Nag-usap sila tungkol sa kanilang relasyon, ngunit sinabi ni Carmen na tama lamang ang naging desisyon nito at dumating si Xander, kaya't doon naintindihan na ni Rico kung ano talaga ang totoong dahilan. Papaalis na si Rico nang insultuhin ni Xander ang kanyang trabaho bilang isang federal service. Dahil sa galit ay bigla niya itong sinuntok kaya't naglaban sila, at matagal bago ito napatigil ng mga kasamahan. Kinagabihan ay naghahanda na sila sa pagpunta upang makipaglaban sa mga bugs. Sina Xander at Carmen ang namamahala sa pagpatakbo sa space shuttle, at hindi naging madali ang kanilang paglipad dahil bigla silang sinalakay ng light plasma. Nabangga nito ang mga space shuttle na nagresulta ng maliit na pagsabog sa kanilang space shuttle. Nang makababa ang mga sundalo ay nagsimula na silang makipaglaban sa malalaking bugs, ngunit mas lalo lamang itong dumarami at nakapalibot na sa kanila. Nakita nila kung paano brutal na pinatay ang isa sa kanilang kasamahan, kaya't nagsimula na silang magtakbuhan dahil hindi nila ito kayang patayin. Isa sa mga kaibigan ni Rico ang naabutan at kinuha, kaya nagalit siya at pinaulanan niya ito ng bala. Bago pa man ito tuluyang mamatay ay nagawa pa nitong sugatan ang binti ni Rico. Patuloy ang pagsalakay sa kanya ng mga bugs hanggang mawalan siya ng malay. Sa kabilang banda ay patuloy sa paglipad sila Carmen at ng ibang crew pabalik sa estasyon. Pagkarating nila ay hinanap ni Carmen ang pangalan ni Rico sa mga nakatamo ng sugat. Hindi siya makapaniwala na isa si Rico sa napatay, ngunit mali ang impormasyong nakita dahil si Rico ay nakaligtas at kasalukuyang nagpapagaling. Iniligtas siya ni Mr. Raskzak na sumali rin sa military at naging lieutenant sa ibang unit. Pagkatapos magpagaling ni Rico, ay sumali siya at ang kanyang kaibigan sa unit ni Mr. Raskzak. Sa sumunod na araw ay isinagawa na ng grupo ni Mr. Raskzak ang plano laban sa mga Klendathu. Pinasabog nila ang karamihan sa mga bugs at naghiwa-hiwalay sila para tukuyin kung saan nagtatago ang mga ito. Nagulat si Rico nang makita ang isang higanteng bug at bumubuga ito ng apoy, kaya't nagtakbuhan na sila upang bumalik. Tumalon si Rico sa likod ng higanteng bug at pinagbabaril niya ito hanggang sa makagawa ng butas at nilagyan niya ito ng bomba. Tumalon siya at nagtago sa likod ng bug bago ito sumabog. Napahanga ni Rico si Mr. Raskzak sa kanyang ginawa at na-promote siya bilang korporal ng kanyang unit at ginawa niya namang squad leader si Dizzy. Kinagabihan ay nagkaroon ng party ang grupo dahil sa ginawa ni Rico. Pagkatapos makipag-usap ni Rico kay Mr. Raskzak ay inaya niya si Dizzy na makipagsayaw. Kinaumagahan ay nagsimula na silang maglakbay papuntang Planet P dahil nakatanggap sila ng distress call kay General Owen. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay bigla na lamang hinablot ang isang sergeant ng isang lumilipad na bag. Pinatay ito ni Mr. Razak para hindi na ito mahirapan sa kamay ng bag. Nang makarating sa base ng Planet P, ay naabutan na lamang nila ang mga bangkay ng mga sundalo na sinalakay ng mga bugs. Nireport ni Dizzy kung ano ang kanyang nakita kay Mr. Raskzak at napansin nilang tanging utak lamang ang kinukuha ng mga bugs. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay nakarinig sila ng tunog galing sa kabinet. Nang buksan nila ito ay lumabas rito ang general ng unit. Sinabi ng general na ang mga bugs ang tumawag sa pamamagitan ng utak ni Farley
at doon napagtanto ni Rico na trap lamang ang tawag na natanggap ni Mr. Raskzak. Sa labas ng camp base ay napapalibutan na sila ng maraming bags. Kinalaban ng kanilang unit ang libo-libong bags. Lalo silang nahirapan nang dumating ang flying bags dahil mas mahirap itong barilin. Nagawa namang patamaan ni Rico ang isa sa mga flying bags, ngunit tumilapon ito sa general at aksidente itong natamaan. Humingi ng retrieval ship si Rico at Diz sa headquarters. Sa kalagitnaan ng laban ay napansin ni Rico na dumating na ang retrieval transportation ng headquarters, ngunit biglang nabuwal ang lupa at lumabas doon ang higanteng bag at naputol nito ang dalawang paa ni Mr. Razak. Inutusan niya si Rico na barilin siya nito mabuti na lamang at mabilis ang naging kilos ni Desi at naibato niya ang bomba sa bunganga ng bag. Ngunit sa pagtalikod upang bumalik ay hindi niya napansin ang isang bag at kinuha siya nito. Pinagbabaril ito ni Rico at Ace hanggang sa mamatay ang bag. Kinuha ni Rico si Desi at isinakay, ngunit binawian rin ito ng buhay. Kinausap ni Rico si Xander at Carmen sa cockpit at nagbigay ng order na pasabugin ang Planet P, ngunit hindi pinayagan ang request ni Rico na pasabugin ang Planet P dahil may ibang plano si SK Marshall. Hindi napigilan ni Carmen ang emosyon dahil inakala niyang patay na si Rico. Ngunit hindi magawang matuwa ni Rico sa sinabi ni Carmen dahil sa mga kasamahan niyang namatay. Sa sunod na eksena ay nagbigay-pugay ang lahat ng kasama sa Mobile Infantry, ang Fleet Academy sa paglibing sa bangkay ni Desi. Pagkatapos mapalutang sa space ang casket ni Desi, ay kinausap ni Rico at Carmen si Carl, na kasalukuyang kolonel na sa military intelligence. Sinabihan ni Carl si Rico na maghanda dahil babalik sila sa Planet P para mahuli ang pinuno ng bags. Ginawa ni Carl si Rico bilang isang lieutenant ng Ronex unit. Sa sumunod na eksena ay nakarating na ang mga kasamahan ni Rico sa Planet P at inobserbahan niya ang mga bagong recruit ng Ronex. Pinapaalalahanan niya ang mga bagong recruit at sinasabi niya ang dating rule ni Mr. Raskzak. Habang binabati niya ito ay bigla na lamang nagpasabog ang mga bags ng light plasma. Sa kalawakan ay natamaan ang space shuttle na gamit ni Carmen at ng ibang crew. Sumabog ang kanilang space shuttle at marami ang napinsala ng pagsabog. Nagawang tumawag ni Carmen sa station, ngunit pinatigil na ito ng kanilang captain at abandonahin na ang kanilang ship. Papunta sila sa rescue deck nang biglang nadulas at naipit ang kanilang captain. Sinubukan itong tulungan ni Carmen, ngunit binawian na ito ng buhay. Patuloy ang pagsabog sa ship hanggang sa makarating si Carmen at Xander sa emergency ship at nakaalis sila sa space shuttle. Sa grupo naman ni Rico ay patuloy sila sa paghahanap sa mga bags at binalita ng kasamahan niya ang paglanding nila Carmen. Ngunit naglanding si Carmen at Xander sa ilalim ng lupa kung saan nakatira ang mga bags. Ibinalita ni Carmen ang kanilang lokasyon kay Rico at nagsimula na silang makipaglaban sa mga bags. Sa kalagitnaan ng paglalaban ni Xander at Carmen sa mga bags, ay hindi nakita ni Xander ang nasa likod na bags at napuntirya siya. Tinulungan ito ni Carmen at pinagbabaril, ngunit inatake na rin siya. Sa narinig na sigaw ni Rico sa boses ni Carmen sa radyo, ay inakala niyang patay na sila Carmen at Xander, ngunit ginawa lamang sila nitong hostage, at hindi inaalis ang tusok sa kanilang likod. Pinagpatuloy ng squad ni Rico ang paghahanap sa utak ng bags. Pinuntahan nila ang direksyon na sinabi ni Carmen, dahil naniniwala siyang buhay pa si Carmen. Hindi naniwala ang mga kasamahan ni Rico, dahil baka isa lamang itong trap, ngunit nagpumilit pa rin si Rico, at tinungo ang daan papunta sa direksyon nila Carmen. Sa lugar nila Carmen ay naroroon ang pinuno ng bags at papalapit ito sa kanila. Bago pa man mamatay si Xander ay naiabot niya kay Carmen ang hawak na kutsilyo bago pa man ito tusukin at higupin ang utak ni Xander. Pagkatapos pakawalan ng isang bag si Carmen, ay agad niyang tinusok ang pangil ng pinuno ng bags. Handa na sana para patayin si Carmen, buti na lamang at dumating si Rico at ang dalawang kasama na si Ace at Watkins. May hawak-hawak na nuke si Rico, habang unti-unti namang lumapit si Carmen kay Rico. Naghahanda na rin ang mga bags upang sumalakay sa kanila. Nang makatago na ang pinuno ng bags ay saka sila inatake nito. Sa kalagitnaan ng kanilang laban ay nasugatan si Watkins at nakiusap kay Rico na ibigay sa kanya ang nuke upang makaalis sila. Bago pa man ito sumabog ay nakalabas na sila Rico. Nakita nilang nagkakagulo ang mga kasamahan, kaya nilapitan nila ito at tuwang-tuwa sila nang makitang nakuha nila ang bags sa tulong ni Sergeant Zim. Dumating naman sa eksena si Carl at inobserbahan niya ito at hinawakan. Sinabi ni Carl na takot ang bag sa kanila, kaya naghiyawan ang mga sundalo sa tuwa. Tinanong ni Rico kung si Carl ba ang dahilan, kaya nahanap niya si Carmen at sumang-ayon naman ito. Kasalukuyang inoobserbahan ng mga federal scientists ang utak ng bags upang malaman kung paano matalo ang iba pang mga pinuno ng bags.
Sa pagtatapos ng eksena ay naging fleet captain si Carmen, at si Rico naman ay nanatili bilang lieutenant. Naging daan ang mga sundalo upang gumawa ng ads, upang mahikayat ang mga tao na sumali, at mag-training sa mobile infantry, upang maging handa sa susunod na laban. Patuloy sa paggawa ng patalastas ang Federal Service, para mahikayat ang mga tao na sumali sa pakikipaglaban sa mga bogs. Sa giyera ay makikita natin kung paano makipaglaban ang mga bagong sundalo sa mobile infantry. Isa na dito si Lieutenant Dill na isang psychic. Inutusan na sila ni General Shepard na bumalik dahil hindi nila ito kayang kalabanin. Kinokontak ni General Shepard ang mga tao sa headquarters upang rumisponde, ngunit hindi ito makontak. Tinanong ni General Shepard si Dill kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga bugs, at sinabing nararamdaman niya na mas lalong dumarami ang mga bugs at hindi na sila makakaalis pa. Sinabi naman ni Private Thor kay General Shepard na merong abandonadong outpost sa Hotel Delta. Napagdesisyonan nilang pumunta na lamang roon. Pinangunahan ni Sergeant Rake ang pagbaba papuntang outpost. Bago umalis ay tiningnan niya ang general at iba pa na naiwan. Habang tumatakbo sila ay nadapa si Private Thor, at doon niya nakita ang abandonadong outpost. Nang makarating sila sa loob ay nagkaroon ng malakas na hangin, at nilipad si Private Billy na pilit inaabot ng kamay ni Sergeant Rake. Naabutan ng isang bag si Kobe at Thor, at nasaksak nito si Kobe. Pinagbabaril ito ni Sergeant Rake, at inutusan si Thor na ipasok sa loob si Kobe. Habang si Dill naman ay nagmamasid sa paligid, at dahil isa siyang psychic, ay nakikita niya kung ano ang susunod na mangyayari. Hinanap niya si Private Lee Sahara, at nakiusap na lalabas siya, ngunit hindi ito pinayagan. Sa kalagitnaan ng pagtatalo ni Lieutenant Dill at Private Sahara, ay binawian na ng buhay si Kobe. Muling naglibot sa loob ng abandonadong gusali ang mga kasamahan ni Sergeant Rake at Lieutenant Dill. Nakarinig sila ng tunog sa taas, kaya't dali-dali silang umakyat at natagpuan nila ang isang lalaki. Ito ay si Captain Dax na nakakulong sa Outpost Incinerator. Nakita ni Sergeant Rake ang background information nito, at nakasaad na may magandang record pagdating sa pakikipaglaban, ngunit pinatay nito ang kanyang commanding officer. Sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Private Soda ang radar, at nakita niya na may paparating na bags. Agad itong inireport ng isang sundalo kay Lieutenant Dill at tinungo nila ito. Nakita nila kung gaano kadami ang paparating kaya't naghanda na sila, at sininyasan ni Sergeant Rake kung saan ang kanilang pwesto. Nang paparating na ang mga bags ay sa kanila ito pinagbabaril, ngunit hindi nila ito kaya dahil masyadong marami. Kitang-kita kung paano pinagtutusok ng isang bag ang isang trooper. Nilapitan ni Sergeant Rake si Private Billy, at pinakalma dahil nagka-trauma ito sa nangyayari. Sa kabilang banda ay pinuntahan ni Private Sahara si Captain Dax at pinalabas ito. Kumuha ito ng gamit at tumulong na sa pakikipaglaban sa mga bags. Inutusan niya ang mga troopers na maghanda at magtago dahil magkakaroon ng pagsabog na hinanda ni Captain Dax. Naubos ang napakaraming bags dahil sa pagsabog. Humingi si Captain Dax ng 2 volunteer at lumapit sa kanya si Otter at Sahara. Sinabi niyang may paparating na mga bags sa loob lamang ng 5 minuto. Inutusan ni Captain Dax si Otter na paganahin ang electric pillars, habang nakita naman ni Private Sahara sa kanyang binocular na may paparating. Ito ay sina General Shepard kasama ang 3 troopers, ngunit sa likod nila ay may nakasunod na mga bags. Inutos ni Captain Dax na paputukan ang mga bogs na nakasunod sa general. Nang makalapit ang mga ito ay nakuryente ang mga bags sa electric pillars, dahilan upang makaligtas sila. Nagpasalamat ang general sa 3 at sinabi ni Captain Dax na ginawa niya lang ang kanyang trabaho. Sa kanilang pagtitipon ay pinakilala ni General Shepard ang 2 taong tumulong sa kanya upang makapunta sa outpost. Ito ay si Corporal Joe Griff na isang medical corps at technical sergeant Ari Peck. Pinakilala rin ito ang walang malay na si Private Charlie Soda. Pinakita ni General Shepard at Lieutenant Dill ang isang makinarya upang ipaayos kay Peck. Sumunod na eksena ay binisita nila General Shepard ang walang malay na si Soda, kasalukuyang ginagamot ni Corporal Joe. Bago umalis ay inutusan ni General Shepard si Lieutenant Dill na gumawa ng report sa nangyari. Samantala nag-uusap naman si Lieutenant Dill at Private Sahara tungkol sa pagpapalaya kay Captain Dax. Pinagalitan si Sahara sa ginawa nito, at narinig naman ito ni Captain Dax kaya't nagkasagutan ang dalawa. Para kay Captain Dax ay walang kakayanang mamuno sa kanyang team si Dill, at ang tingin naman ni Dill kay Dax ay isang traitor sa Federation. Samantala naghanap naman ng pagkain si Sergeant Rake,
kasama si Joe. Kinaumagahan ay nagkamalay na si Soda at binati ito ng General kasama sina Dill, Rake at Joe. Umalis na ang tatlo at naiwan si Joe at Sahara na tila may pinaplano. Pinuntahan naman ng General ang isang sundalong nag-aayos ng kuryente. Ngunit bigla na lamang nagkaroon ng blackout kaya't nawala ang ginawang electric pillars ni Captain Dax. Dahil dito ay naging alerto sila at naghanda sa pagsalakay ng mga bugs. Ilang sandali lang ay bumalik ulit ang kuryente sa tulong ni Peck kaya't pinasalamatan nila ito. Kinausap naman ng General si Dax at pinagkatiwalaan siya nito sa misyon kahit pa alam niya ang record nito. Samantala habang naglilinis ng mukha si Dax ay pinuntahan ito ni Soda. Pilit na inaakit ni Soda si Dax, ngunit hindi si Dax nagpadala, at galit na inutusang mag-push up si Soda. Kinaumagahan ay nakita ni Sandy na naghahalikan si Soda at Horton, kaya't nagmukmuk siya sa isang tabi, at pinuntahan ito ni Joe upang samahan si Sandy. Kinagabihan ay nagkakamabutihan na si Joe at Sandy, kaya't pinag-usapan ito ni Sahara at Rake. Pinuntahan ni Sahara si Captain Dax at binigyan ito ng pagkain. Nag-usap sila at nalaman ni Captain Dax na isa din palang psychic si Sahara. Ikinuwento ni Captain Dax ang totoong nangyari kung bakit niya pinatay si Colonel Hallback. Ito ay dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan dahil sa pamumuno nito. Sa kabilang banda dahil sa ginawang electric pillars ni Captain Dax ay hindi makalapit ang mga bugs kaya tuwang-tuwa ang isang trooper na nagbabantay. Lumapit si Joe sa pwesto ng trooper at sinabing siya na ang magbabantay. Pinuntahan nito si Peck na gumagawa ng makinarya, at inutusan siya nitong pumunta sa ilalim, at doon ito pasimpleng pinatay. Isa pala itong kalaban na may bug sa loob ng katawan. Sa kabilang banda ay nagkaroon ng signal sa walkie-talkie nila, at nakausap nila si Fleet Lieutenant Mary, at humingi ng fleet rescue, si General Shepherd. Kinagabihan ay nagising si Sahara, dahil nakita niya kung ano ang mga susunod na mangyayari. Habang binibigyan niya ng pagkain ang mga kasama ay napansin niya ang kamay ni Joe, at nakita niyang muli ang eksena na sumasalakay ang bugs. Kinuwento niya ito kay Sergeant Rake, ngunit hindi ito naniwala kay Sahara. Sa shower room kung nasaan si Otter at Brick ay nagulat sila nang biglang pumasok si Joe, na dala-dala si Peck, at inilabas ang isang kakaibang bugs sa ulo nito, itinapon sa kanila. Sinubukan itong patayin ni Brick, ngunit lalo lamang itong dumami. Kinulong sila ni Joe at doon pinagpiestahan ng mga bugs. Pinuntahan ni Captain Dax at Sahara si Dill at sinabi ni Sahara kung ano ang nakita niyang vision nang mahawakan ang kamay ni Joe. Sa una ay hindi naniwala si Dill, ngunit nabanggit ni Sahara na buntis siya, kaya't naniwala ito dahil malakas ang psychic ability kapag buntis. Napagkasunduan nilang ipaalam ito kay General Shepherd. Nang puntahan ito ni Dill ay naabutan niya si Soda na isa ng kalaban, at natagpuan niyang patay na si General. Nang mahawakan ito ang dugo ni General ay nakita niya ang vision na pagsalakay sa kanila ng mga bugs. Napagtanto niyang nasa loob ni Soda ang bug, at katulad rin nila Sandy at Horton. Habang sinasabihan niya ang tatlo tungkol sa pagtataksil nila sa bayan at sa Federation, ay hindi niya namalayan ang paglapit ni Billy, at agad siya nitong pinatay. Dinakip ni Sergeant Rake si Captain Dax, dahil akala nito ay siya ang pumatay kay Dill, at iniharap ito kay General Shepherd na isa ng kalaban. Ipinakita ni Joe ang kutsilyong ginamit ni Billy sa pagpatay kay Dill, kaya't inutusan ni General Shepherd si Sergeant Rake na ikulong si Captain Dax. Pinadakip din si Sahara ni General Shepherd kay Billy, ngunit nakatakas si Sahara. Pilit na binubuksan ni Billy ang pinto kung nasaan si Sahara nang biglang dumating si Sergeant Rake. Sinabi ni Billy na wala na silang pakialam sa Federation at sa mga bugs. Dumating naman ang kasamahan ni Joe at nakipaglaban si Rake, ngunit pinagtulungan siya ni Otter at Billy. Ibinuka ang bibig ni Sahara at ipinasok ni Otter ang bag sa bunganga nito. Sinubukan ni Sahara na hampasin ito, ngunit baliwala ito. Pilit na nilalabanan ni Sahara si Billy, at nagkaroon siya ng pagkakataon at kinuha niya ang baril ni Billy, at pinaputukan ito. Samantala nabuhay muli si Sergeant Rake, dahil sa syringe na naiwan ni Joe. Itinurok niya ito sa kanya, at hinampas sa ulo ang papalapit na si Sandy. Sa kabilang banda ay pinuntahan ni Soda si Dax, at inilabas nito sa bibig ang isang bag, at inilagay sa kulungan ni Dax. Bago pa man tuluyang makapasok sa bibig ni Dax ay dumating si Rake, at pinatay ito. Pagkatapos itong tulungan ni Rake ay binaril niya ang sarili, dahil may bag sa loob ng kanyang katawan. Dumating din si Sahara at pinalaya si Dax sa pagkakaposas. Nakita niya ang lumabas na bag sa ulo ni Rake, kaya't kinuha ito ni Sahara, at nakita niya kung ano ang plano ng mga bugs. Nalaman niya din na may malalang infection si General Shepherd na dala ng bugs. Pinagkatiwala
Hinanap nila ang general upang patayin bago pa ito lumaganap sa buong Federation. Sa kanilang pagbaba ay pinagbabaril sila ni Soda, ngunit natalo ito, at pinasabog ni Sahara sa loob ng kwarto. Nagpatuloy sila sa paghahanap at narinig nila ang pagkanta ni Sandy na may hawak-hawak na granada. Mabuti na lamang at mabilis silang nakatago sa pader. Nakita nila si General Shepherd kasama si Joe. Binaril nila ito, ngunit may alagad silang nakaharang. Inutusan ni Dax si Sahara na sundan ang general na tumatakas. Pinapasok ni Joe ang 2 bags upang kalabanin si Dax, at nang mapatay ni Dax ang isa, ay kinalaban ni Joe si Dax na siyang dahilan upang matusok si Joe ng bags. Sa paghahanap ni Sahara sa general ay nakarating siya sa tuktok ng outpost. Nakita niya kung gaano karami ang bags na nakapalibot at inaakyat ang outpost. Dumating ang general at naglaban ang 2. Hindi nagtagal ay dumating din si Dax at pinagbabaril niya ito hanggang sa mahulog at pinagpiestahan ng mga bags. Dumating din ang fleet rescue at isinakay ni Dax si Sahara. Nagpaiwan si Dax sa outpost at patuloy na nakipaglaban sa mga bags. Tinagurian si Dax bilang isang bayani ng Federation. Binuwis niya ang kanyang buhay para makipaglaban sa mga bags. Kasamang sanggol na anak ay pinanood ni Sahara ang advertisement sa pagbibigay pugay sa bayani na si Captain Dax na tinaguri ang Hero of the Federation.